Busy siyang nagbabasa ng mga report sa office niya nang biglang bumukas ang pinto at niluwa ang maingay niyang pinsan. Nagpapakaburo ka na naman dito sa opisina mo. Come on, cousin, samahan mo ko mag-shopping. Sabi ng pinsan niyang si Sheena. Hindi ka ba marunong kumatok sa pintuan? Masungit niyang sabi dito. Kumatok ako, sadyang busy ka lang talaga. Dali na, mag-relax ka naman kahit ngayon lang. Nandito ako sa Singapore ngayon. 2 linggo lang ako dito, remember, dear cousin? Busy ako. Nakikita mo naman tambak ako sa trabaho. Baliwalang sabi niya. Kukulitin na naman siya nito. Kahit alam nitong busy siya. AJ mo na ngayon. Malaki na talagang pinagbago mo. Pati kaming mga ka-close mo. Deadma mo na rin. Madramang sabi nito at nakasimangot pa. Tinigil na muna niyang ginagawa bago niya hinarap ang pinsan niya. Sabi mo, 2 linggo ka dito eh. Kahapon ka lang dumating dito ah. Marami pang mga araw na masasamahan kita sa mga pupuntahan mo. Hindi naman mawawala ang mall. Naaasar na siya sa kakulitan ng pinsan niya. Kahapon pa siya nito kinukulit pagkasundo niya dito sa airport. Hisay. Sorry naman, gusto lang kitang malibang para ma-relax ka naman. Para hindi palagi trabaho inaatupag mo. Nag-aalala na sa'yo sila tita. Hanggang ngayon ba nasasaktan ka pa rin sa panloloko ng girlfriend mo? Matagal na yun ah. 3 taon nang nakakalipas. Ilang taong ka na ngayon, 29 years old ka na. Move on, dear cousin. Napatiimbagang siya sa pagkakabanggit sa dati niyang girlfriend. Alam ko nasasaktan pa rin ako sa pagtataksil ng dati kong girlfriend. Sa isip-isip niya, napahilamos na lang siya sa muka. Could you please don't talk about her anymore? I know nasasaktan pa rin ako sa nangyari hanggang ngayon. I'm trying to move on here, okay? But it's not that easy, you know? And you know everything. Kaya mahirap pa rin sa akin tanggapin na hindi pala ako sapat sa kanya. I give everything she want. I loved her very much to the point na sa kanya na lang umiikot ang mundo ko. Nahihirapan niyang sabi sa pinsan niya. Isa ito sa nakakaalam sa nangyari. Isa din ito sa ka-close friend cousin niya na kung may problema siya sa pinsan niyang ito siya nagsasabi. I know, if you only listen to me back then, hindi ka sana nasasaktan ng ganyan hanggang ngayon. Paninisip pa nito sa kanya. At kung magdadrama lang tayo dito, you might want to go out with me na lang. Huwag ka na aanga, libre kita. Sisisihin mo pa ako na nabawasan ng milyones mo? Natatawang sabi ng pinsan niya sabay hila sa kanya para makatayo sa kinauupuan niya. Wala na siyang nagawa kundi sumama na lang siya sa pinsan niya. Hindi siya mananalo sa kakulitan nito. Nagbilin muna siya sa sekretary niya bago sila lumabas na ng opisina niya. Tinawagan din nilang mga pinsan na naririto. Pero 2 lang ang hindi busy sa trabaho, kaya 4 lang silang mamasyal. Pumasok sila sa isang store. Sunod-sunuran sila ng isa niyang pinsan dahil kahit siya wala sila parehong hilig mag-shopping. Ang KJ ng 2 to? Simangot ni Sheena sa kanila ng pinsan niyang si Alana. Alam mo naman na wala kaming hilig mag-shopping, di ba? Pero andito pa rin naman kami, nakasunod sa inyo. Baka gusto mo pa na i-assess kita, ma'am. Sarkastiko nitong sabi sa pinsan niyang si Sheena. Bruha ka talaga, arte mo lang kasi. Irap ni Sheena rito. Tama na yan, baka magkasabunutan pa kayo ng kilay niyan. Hindi namin kayo kayang awatin. Natatawang sabi naman ng bakla niyang pinsang si Johan. Bahala silang magsabunutan, labas na ako dyan. Baka mag-cheer up pa ako. Natatawa din na sabi ni Rafael. Naku, ewan ko sa inyo, sabi na lang ni Sheena. Mabuti na lang natuto siyang magtagalog. Ang pinsan niyang si Sheena Pilam sa father side. Itong 2 naman half Chinese, half Filipino sa mother side. Siya lang ang walang Filipino blood related. Kasi ang mother niya ay Chinese at ang father naman niya ay American. Mas malakas ang dugo ng father niya. That's why he almost got it all from him. Hindi rin mahahalatang may lahi siyang Chinese. Malalaman lang nila pag nagsalita na siya ng lengguwahe ng mother niya. Napatigil siya sa paglalakad nang makarinig siya ng tumatawa. It's like a music in his ears. Ang sarap pakinggan. Sabi nito sa isip niya. Humiwalay siya sa 3 at sinabing may titingnan lang. Tumalikod na siya. Hindi na niya hinintay na sumagot pa sila. Pagkakita niya sa tumatawa with a customer na mangha siya. She's simple but so pretty. He's mesmerized of her unique beauty. Nagulat pa siya nang biglang tumingin sa kanyang babaeng sales lady. Bumalik yung tibok ng puso niya nang ngitian siya nito. Shit! Mahina niyang mura sa sarili. Mga ilang minuto pa siyang nakatitig sa dalaga. Naramdaman niyang parang naiilang na ang dalaga sa pagkakatitig niya, kaya umiwas na lang at umalis na sa pagkakatayo niya doon. Para hanapin sana ang mga pinsan kung saan na sila nagtungo. Nagulat pa siya nang nasa likuran niya lang ang mga ito. Mapanuring tinititigan siya ng mga ito. What?
I guess you like that girl. Turo pa ng bakla sa sales lady na ngayon ay nag-aayos na ng mga nagulong mga damit. Stop talking nonsense. Seryoso niyang sabi sa pinsan. Come on, let's get it. Sabay lapit ng tatlo niyang pinsan sa sales lady. Naiiling na lang siya at nahihiya at the same time. Hello, have a good day ma'am. What can I do for you? Magalang nitong bati sa mga pinsan niya. Nakamasid lang siya sa mga ito. Her sweet voice make his heart melt. Yung mga ngiti niya, ang mukha niyang kay amo. Tinitigan pa niya ito mula ulo hanggang paa. Napapamura siya sa isip dahil piling niya nagiinit ang katawan niya. Mas maganda pala ito sa malapitan. Pero parang nadismaya siya sa narinig niyang sagot ng dalaga na isa siyang Pilipina. Ikinatawa naman ito ng mga pinsan niya. Nadismaya siya pero ang puso niya naguhurumentado sa bilis ng tibok nito habang naririnig ang mga mahinhin niyang pagtawa. Pilit niyang iwinaksiyon at formal siyang tumingin dito. Ano na pinsan? Tatayo ka na lang ba dyan? Sabay ngisi ng pinsan niyang si Elena. Are you done? Maybe you guys want to go home now? Pagsusungit niya sa mga ito. Ito naman, excited umuwi. Magpapakaburo ka lang sa opisina mo eh. Simangot ni Sheena sa kanya. Kaya nga ngayon na lang ulit tayo magsama-sama. Yung tatlo mamaya pa daw sila makakasama, maybe sa early dinner na lang siguro. Sabi naman ni Elena. Na, ito para sa'yo, bagay daw sa'yo yan, sabi ni Miss Bella. Sabay pakita ang isang light blue polo shirt sa kanya. Ang galing, diba? Hindi ka na mahihiyang tanungin ang pangalan niya. Thanks us, bro. Maarting sabi ng bakla. Diretso na sila sa counter para magbayad. Bella, bulong niya sa sarili. It's cute name. Hindi niya maiwasang ma-imagine ito. Nangingiti siya na dagli din na wala nang maalala na isa siyang Pilipina. Hisay. But cousin, she's a Pilipina and we know how much you hate Pilipina right now. We can't blame you. Malungkot na sabi ni Elena sa kanya. Just remember what we've said, not all Filipina is like that. Still, there's a lot of good people in the Philippines. Example, my mother. She's so good and nice. She is so sweet mother too, and I love her so much. You know that, cousin? Proud na sabi ni Sheena sa kanya. I agree, sister. Sabi naman ni Johan. Yes, that's true. Hindi porke sinaktan ka at pinirahan lang ng isang kalahi namin, it doesn't mean na ganun na lahat ng tao sa Pilipinas. Sister Sheena was right. Mas marami pa rin ang mga mababait na tao doon kumpara sa mga masasama. Paalala naman ni Elena sa kanya. It's not only in the Philippines ang mga may ganyan na attitude. Actually, it's all around the world. May mas malala pa nga sa mga Pilipino. Singit naman ni Johan. Kaya stop saying bad words about the people in the Philippines already, okay? It hurts our egos. We are half Filipino too. Don't you remember that, dear cousin? Bulalas pa ni Sheena. He felt guilty. Alam naman niya yun since nakakapunta na din siya ng Pilipinas. Aminado siya doon dahil marami din siyang nakakasalamuhan ng mga tao doon. Masasabi niyang marami talagang mababait at napakamatulungin pa nila sa kapwa. Mga masiyahing mga tao na parang mga walang problema sa buhay. May mga negosyo din siya doon na ipinatayo. Actually, marami siyang hotels at restaurants para mabigyan ng mga tao doon na walang trabaho. And may mga private resorts din siyang pagmamay-ari sa Pilipinas. At yun nga, 2 years nang hindi siya nakakapunta at nakakabisita sa mga negosyo niya doon dahil nga sa nangyari sa kanya. Hisay. Oo na po, wala na akong masabi pa. Alam ko naman yun and I'm sorry, okay? It's just that I'm just carried away. Pagtatanggol niya sa sarili. We know and we understand you, cousin. Sabi naman ni Sheena at nginitian niya ito. Naglalakad-lakad pa sila sa buong mall na yun at nababagot na siya. Sa wakas dumating din ang iba pa nilang pinsan at nag-early dinner nga sila. Kwentuhan, kumustahan at asaran sila hanggang sa matapos na silang kumain. At mamaya nagpaalam na sila sa isa't isa. Imbes na magtungo pa sana siya sa opisina niya dahil maaga pa naman pero nagdiretso na lang siya sa kondo niya para makapagpahinga. Napagod siya kakalakad at ginawa pa siyang tagabitbit ng mga pinsan niya, mga pasaway. Naiiling na lang siya. Hindi niya maiwasang isipin ang dalaga. Hindi niya ma-explain yung sarili niya. Nagiging malaswa na rin ang pag-i-imagine niya sa dalaga. Yung tipong naghahalikan sila, sinasambang perpektong katawan nito. Shit! Napapamura na lang siya at agad nagtungo na sa banyo para maligo at nang mahimasmasan siya. Isang linggo nang nakakaraan hindi pa rin mawaglit sa isipan niyang isang sales lady sa isang mall kung saan sila namasyal na magpipinsan. Hindi siya mapakali, gusto niya ulit ito makita.
Hisay. Nadismaya siya nang malaman niyang isa itong Pilipina tapos ngayon para siyang pusa dyan na hindi makaanak dahil hindi niya ito makita at mapuntahan. Ano yan? Love at first sight? Ganon? Buska niya sa kanyang sarili. Napasabunot na lang siya sa sariling buhok dahil hindi talaga siya makapokus sa trabaho niya. Sa bandang huli nanalo pa rin ang puso niya kesa sa isip niya. Nagpa siya pa rin siyang puntahan ng dalaga. Miss Gonzalez, I'll go out for a while. Do I have any meetings or visitors to come here? Yes, sir. You have a meeting at 3:30 in the afternoon, and your mother informed me just now that she is coming here to visit you later with Miss Cristel Ong, sir. Sabi ng sekretary niya. Napayuko pa ito nang makita nitong napakunot noo siya. Cancel it. Tell my mom that I am not around. I'll be back later for the meeting. I'll go ahead. Hindi na niya hinintay pa itong magsalita at hindi na pinakinggan pang sasabihin ng sekretary niya at agad na nagtungo sa elevator. Ano na naman ang gagawin nila dito? Ipipilit na naman siguro ng kanyang ina na i-date niya ang anak ng kanyang matalik na kaibigan. Ilang beses na niyang tinanggihan. Ang kulit lang ng mama niya. Hindi daw ito titigil na magreto ng mga babae sa kanya hanggat wala siyang maipakikilalang nobya niya. Soon, mom, may ipakikilala din ako someday. At yun nga, nasa imahe na naman niyang kinahuhumalingang babae. Someday, you'll be mine. Bulong niya sa sarili. Excited siyang nagtungo sa parking lot para sumakay sa kotse niya. Agad niyang pinaandar ito at tinungo ang mall kung saan nagtatrabaho ang babaeng gusto niyang makita. Agad siyang nagtungo sa pwesto kung saan niya nakita dati ang dalaga. And there, busy ito sa pag-aayos ng mga nagulong mga damit at nilagay sa mga tamang pwesto ng mga damit. Pinagmamasdan lang niya ito. Hindi niya alam kung bakit parang may sariling isip ang mga paa niya at kusang lumapit sa kinaroroonan ng dalaga. Nagulat ang dalaga sa pagkabunggo sa kanya dahil pipihit sana ang dalaga pero nakaharang siya. Ito ang dahilan ng pagka-out of balance ng dalaga. Maagap naman ang binata at nasalo niya ito. Hawak ng dalawa niyang kamay ang bewang nito habang ang dalaga naman ay napahawak sa magkabilang balikat niya. Napatitig ito sa kanya. Lumakas din ang tibok ng puso niya sa pagtatama ng mga mata nila. Agad na bumitaw ang dalaga. I'm sorry, sir. Nautal pa nitong sabi at nagyuko ng ulo. Malakas na malakas pa rin ang tibok ng puso niya. It's okay. It's my fault. Nakangiti siya na nakatitig sa dalaga. Nakakailang tumitig. Bulong nito sa sarili. No, sir. It's my fault. I'm being careless here. I didn't see you. That's why I banged to you. Nahihiya nitong sabi at nakagat pa nitong ibabang labi nito. Napangiti siya sa dalaga. No, it's nothing serious. Don't worry too much. Okay, sir, thank you. Excuse me. Magalang nitong sabi sa kanya at umalis na sa harapan niya na may pagmamadali. Hoy bruha, ano yun ha? May payakap-yakap pa kayong dalawa sa oras ng trabaho? Nanunod yung tanong pa ng katrabaho nitong Pilipina din. Isa ito sa kaklose ng dalaga sa pinagtatrabahuhan nito. Gaga, nabangga ko siya nang hindi sinasadya. Malay ko bang may tao sa likuran ko? Simangot niya dito. Oh, talaga lang ha? Ang gwapo ng papang yun. Naku, pag ako nakabangga sa kanya, baka niyakap ko pa siya ng mahigpit. Kinikilig na hagik-hik nito. Tumigil kang ha dyan. Layas na baka makita pa tayo ng manager at masisante nang wala sa oras. Dahil nakikichismis ka na naman sa akin. Sita niya sa kaibigan. KJ mo lang kasi. Hindi mo alam mag-appreciate ng mga kagwapuhan sa mundo. Irap nito sa kanya. Ang drama mo sa kagwapuhan nila nakakarindi. Pangaasar niya sa kaibigan. Che, manhid ka lang kasi. Sige na, libre mo ako mamaya sa dinner ha. Kaya pala lumapit ka, magpapalibre ka lang pala. Natatawa niyang sabi. Oo na, mamaya, see you later. Mukha see you later ka? Kala mo hindi isang department pinagtatrabahuhan natin? Natatawa na din na sabi ni Lisa. Nagkatawanan silang dalawa at agad na bumalik sa kanilang pwesto. Akala lang ng kaibigan niya hindi siya kinikilig. Sobrang lakas nga ng tibok ng puso niya kanina. Namuntik niya ng ikabingi. Naiiling na lang siya. Ito yung lalaking makatingin sa kanya noong una ay parang hinuhubaran ng kanyang kaluluwa sa paraan ng pagkakatitig nito. Ito lang din ang lalaking pumukaw sa manhid niyang pakiramdam. Nagkibit balikat siya. Baka mawawala din ito. At baka hindi niya na din naman makikita pang lalaking yun. Sa dami ba naman na naengkwentro niya nagpalipad hangin sa nararamdaman nila para sa kanya at mga nagpapakyut pa. Nawawala din naman agad ang mga yun at hindi na ulit nagpapakita pa. Pero ang lalaking ito, may kakaiba siyang nararamdaman lalo na kanina na nagkadikit ang mga katawan nila.
Yung titig nito kanina sa kanya, nakakalusaw at nakakapanghina. Ano bang ginawa ng lalaking yun para magulo niya ang natutulog na diwa ng dalaga? Ay, magtrabaho ka na, Bella. Guni-guni mo lang yan. Sita niya sa sarili. Nangingiti ang binata habang nakaupo sa kotse niya. Kanina pa siya nakaupo doon at hindi pa pinapaandar ang kotse niya. Masaya siya dahil sa wakas nakita na niya ang dalaga, nahawakan at nayakap pa. Shit, ang bango niya. Ang lambot pa ng katawan niya, kay sarap yakapin. Kinikilig siya na parang teenager lang. Wala siyang pakialam kung magmumukha na siyang tanga kakangiti. Wala namang makakakita sa kanya sa loob ng kotse niya. Sa isip-isip niya, naalala na naman niya yung mga titig ng dalaga kanina. Baka nahalikan ko siya kung hindi lang agad bumitaw siya sa akin. Okay lang, may next time pa naman. Bulong niya sa sarili, napangisi pa siya. Siguradong pagkakaisahan na naman siya ng mga pinsan niya kung malaman nilang kabaliwan niyang ito. After how many years, ngayon lang ulit tumibok ng ganito ang puso niya. Yung kakaibang kuryente sa katawan niya noong magdikit sila kanina, may spark. Sa dalaga niya lang ito naramdaman. Sana lang single pa siya. Naisip niyang paimbestigahan ng dalaga para makakuha siya ng information about her. Kabaliwan man itong iisipin pero this is the only way to know her whereabouts. He know for sure if he personally ask her about her name, number, where she stay, etc. Maybe he scared her. At baka isipin pa nitong scammer siya. Ang bilis lang ng pangyayari na sa isang iglap lang. Natamaan siya agad sa dalaga. But heck, he wants to know her more. Everything about her. He wants to know her address here in Singapore and also in the Philippines. The heck, baliw na yata siya. Kinagabihan hindi makatulog ang dalaga sa kakaisip sa lalaking yon. Panalangin niya na sana bumalik ulit ang lalaki na yon sa pinagtatrabahuhan niya. Kahit dadaan lang, makita niya lang ulit siya. Lord, please, bulong pa niya. Habang hindi siya makatulog, napapaisip pa siya kung ano ang trabaho ng lalaki na yon. Kasi nakatodo porma siya ng pang-opisina. Empleyado kaya ito or baka isa siyang boss sa isang kumpanya? Hindi malayong mangyari yon. Dahil sa tindig pa lang niya, para na siyang boss. Mukhang foreigner din ito. Ay, bahala na si Destiny sa akin.